Unang kabanata, ang dalawang birador. Sikretong birador o hitman ang lalaking si Onad sa probinsya ng Laguna. Lahat ng pinatutumba sa kanya ay hindi siya nagdadalawang isip na iligpit. Halos isang dekada na rin ginagawa ni Onad ang ganitong trabaho. 16 anyos pa lang siya ay nakapatay na siya ng tao. Ganun pa man, para kay Onad ay isa lang itong trabaho. Hindi siya pumapaslang ng tao basta-basta nang walang malalim na dahilan. Kapag wala siyang trabaho, siya ay isang matino at tila mabuting tao. Samantala, malakas ang ulan nang dalhin ni Onad ang bangkay na kanyang pinaslang. Kasama niya sa trabahong yun ang baguhan na si Tony. Sigurado ka bang dito ipapalibing ni boss itong bangkay nito? Tanong ni Onad. Hindi ko nga sigurado eh. Alam mo naman si boss, bulol ka usap kapag nasa kabilang linya ng telepono. Basta, ang sabi niya lang sa akin, dispatcha natin to na maayos. Ayun ang huli kong natatanda na sinabi niya eh. Paliwanag ni Tony. Kapag tayo nalintikan dahil sa katangahan mo, isusunod kita dito sa bangkay na to. Dapat kasi, trabaho mo ito eh. Pasalamat ka, nasa mood akong tumulong. Sagot ni Onad, habang hila pa rin nila ang walang buhay na lalaki. Ako naman ang malalagot, hindi ikaw eh. Katwiran pa ng lalaki. Bahala ka sa buhay mo. Basta, ayaw ko lang nang nagkakaproblema kay boss. Malinis ako magtrabaho, alam niya yan. Pinagpatuloy ng dalawa ang paghahanap ng mas magandang paglilibingan ng bangkay. Sa kanilang paglalakad, sa gitna ng ulan, may nadaanan silang isang kuweba. Nilalamig na ang dalawa kaya naisipan ng mga ito na sumilong na muna roon. Pwede na siguro nating iwan dito yung katawan. Sabi ni Tony. Dito sa kuweba? Sigurado ka ba? Tanong naman ni Onad. Oo, sobrang liblib naman itong lugar na ito eh. Tsaka, paano tayo maglilibing ng ganyang kalakas ng ulan, no? Sang-ayon si Onad sa sinabi ni Tony. Kung hihintayin pa kasi nilang tumigil ang ulan, ay baka abutin sila ng ilang araw. Lalo pat kakasimula pa lang ng bagyo. O sige, iwanan natin to dito. Pero, takpan mo lang ng daon ng saging ha. Sabi ni Onad. Bakit naman? Ipatay naman na yan eh. Pinatay mo yung tao na wala namang kasalanan sa'yo. Kaya ibigay mo ang respeto sa huling sandali niya rito sa lupa. Paliwanag naman ni Onad. Napatango na lang si Tony sa mga sandaling yon. Hindi na niya kinontra pa si Onad dahil alam niyang hahaba lang ang kanilang usapan. Si Onad kasi yung tipo ng tao na maraming paniniwala kahit pumapatay naman ng tao. Lumipas lang ang ilang mga sandali ay medyo humina na rin ang ulan. Umalis na ang dalawang birador sa kuweba dahil kailangan na nilang mag-report sa kanilang boss. Basang-basa ang dalawa nang sumakay sila sa dala nilang kotse. Nang pandarin na ni Tony ang sasakyan ay napahinto sila kaagad. Oh, bakit? Tanong ni Onad. Sabay silang napatingin sa harap ng kotse. Nakita nilang nakaharang malaking asong itim. Tila umiilaw ang mata nito dahil sa liwanag na mula sa sasakyan. Ang laking aso nito oh. Anong lahi kaya ito? Tanong ni Tony. Tiningnan ng maigi ni Onad ang asong yon. May napansin siyang kakaiba, dahilan para pigilan niya si Tony na lumabas. Hindi yan basta aso. Sabi ni Onad. Ha? Anong tingin mo dyan? Ahas? Pabalang na wika ni Tony. Kusinahan mo na lang, huwag mo nang labasin. Kailangan na nating umalis. Sinunod na lamang ni Tony ang sinabi ni Onad. Agad din namang tumabi ang malaking aso at pinagmasdan lamang ang kanilang pag-alis. Makalipas lang ang ilang oras, nakarating na rin sila sa kanilang hideout. Pagpasok pa lamang nila ng warehouse ay nag-aabang na roon ang lalaking ubod ng daming ala sa katawan. Isang Black American na natuto lang ng kaunting Tagalog. Tapos ano? Ano? Nasaan ang katawan? Tanong ng kanilang boss na si Howard. Dinispatcha na namin, boss. Nilibing namin sa lupa sa isang gubat. Sagot ni Tony. Siniko naman siya ni Onad dahil alam nitong nagsisinungaling ang kasama. Fuck! I told you last night that you need to bring that man to me, dead or alive. Bakit mo nilibing sa gubat? Nasampal pa sa kaliwang pisngi si Tony dahil sa galit ng kanilang boss. Pero
Ang sabi niyo sa akin, boss, ilibing. I said bing, not ilibing. Clean your fucking eardrums. Init mo ulo ko. Nanlaki ang mga mata ni Tony nang bumunot ng baril ang kanilang boss at itinutok sa kanya. Wag, boss! Wag! Babalikan ko na lang po ulit yung katawan! Boss! Wag niyo lang akong patayin! Parang awa mo na, boss! Halos maiyak-iyak na sabi ni Tony. Huminga ng malalim si Howard. Sinubukan nito magtimpi. Bring the body to me or else you will die. Pagbabanta ng kanilang boss, napatango na lamang si Tony. Sabay na lumabas si Onad at Tony. Kabadong malala ang lalaking si Tony dahil buhay na niya ang nakasalalay. Samahan mo ko, ha? Sabi ni Tony kay Onad. Hindi na. Tinulungan na kita na kung tutusin solo mo dapat yon. Sige na, tulungan mo ako ulit. Baguhan lang ako sa ganitong trabaho, no? Kailangan ko ng gabayan ng isang veterano. Pakikiusap ni Tony. Maraming namamatay na baguhan sa ganitong trabaho. Lalo na kung tatanga-tanga. Kung hindi mo gagamitin ng utak mo, baka hindi ka na umabot sa birthday mo. Sabi pa ni Onad. Maglalakad na sana ito, ngunit may pahabol si Tony sa kanya. May kondisyon. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Sabi ni Tony. Nakangiting humarap si Onad sa kanya. Talaga? Sige. Anong gusto mo? Kalma ka lang, Tony. Sasabihin ko rin kapag natapos na natin ang dapat tapusin. Tara na, habang mahina pang ulan. Sabi ni Onad at nauna nang naglakad. Inakabahan ako sa gusto mo eh. Sakay ng itim na sasakyan ay binalikan ng dalawang kinaroroonan ng bangkay. Huminto sila sa gilid ng kalye at saka pumasok sa kagubatan. Noong mga sandaling yon ay pansamantala nang tumila ang ulan. Tahimik na ang paligid. Maririnig na lamang nila ang huni ng mga ibon. Dito tayo dumaan kanina, no? Tanong ni Tony. Hindi ko alam. Bahala ka. Tanging sagot ni Onad. Makalipas pa ang ilang minuto, natanong na nila ang kuweba gamit ang isang flashlight na kanilang daladala. Nagmadaling maglakad palapit doon. Kaso, nang makarating sila ay wala ng bangkay na iniwan nila roon. Ang nandoon na lamang ay ang mga dahon ng saging. Takang-taka ang dalawa kung saan napunta ang katawan. Nasaan napunta yun? Tanong ni Tony. Baka bumangon. Pagbibiro naman ni Onad. Ano yun? Nabuhay? Biglang sumakit ang ulo ni Tony noong mga sandaling yon. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Batid niya na kapag bumalik siya ng hideout na wala ang katawan, siguradong siya naman ang paglalamayan. Nandito lang yun eh. Bakit yun Nahinto ang kanyang pagsasalita. Sa pinakaloob ng kuweba ay may narinig silang kalabog. Tila ba may tao sa loob, kaya nagsimula silang mahiwagaan. Nagkatinginan ng dalawa. Nagkasinyasan sila, kaya si Tony na ang pumasok. Habang naglalakad sila sa kuwebang yon, nabulabog nila ang mga nagpapahingang paniki. Napasigaw pa si Tony sa gulat at nadapa na lamang ng maglipara ng mga paniki. Visit ng mga paniki ito, oh. Sabi na lamang ni Onad. Buddy, parang may daan sa dulo nito, oh. May naririnig akong agos ng tubig eh. Sabi naman ni Tony. Baka ang dulo nito ilalim na ng tubig. Papatayin talaga kita. Naabala na ako sa mga ginagawa mo sa buhay. Inis na sabi ni Onad. Pagkatapos naman ito may kapalit naman eh. Katwiran pa nito. Ngumisin niya lamang si Onad noong mga sandaling yon. Sa kanilang paglalakad, may natanong na rin silang liwanag sa dulo. Mas lalo nilang binilisan ng paglalakad. Napagtanto nila na tagusan pala ang kuweba. Nakarating sila sa gilid ng ilog. Batid nilang may tao doon dahil may sinigaang mga tuyong kahoy. Anong lugar to? Wika ni Tony. Bakit ba tayo dumiretso pa rito? Wala naman yata yung hinahanap natin. Sabi ni Onad. Buddy, tingnan mo, may mga kabayan sa gawing yun. Itinuro ni Tony ang kaliwang banda na hindi naman kalayuan. Oh, anong gagawin natin dyan? Iritadong tanong ni Onad.
di tingnan natin. Baka sila yung kumuha ng bangkay. Tapos, malalaman nila na birador tayo at tayong pumatay. Nag-iisip ka ba? Binatukan ni Onad si Tony. Isa natin siya hanapin. Yung katawan na yun. Bahala ka sa buhay mo. Ang usapan natin, hahanapin natin ng bangkay. Hindi tayo makikipag-usap sa iba. Sa bangkay lang. Bumuntong hininga na lang si Tony. Babalik na sana sila sa kuweba nang may sumigaw naman na babae. Nagkatinginan ng dalawa. Ang sigaw kasi na yon ay humihingi ng tulong at tila ba nahihirapan. Oh, anong gagawin mo? Tanong ni Onad. Hanapin kung saan galing yung sigaw. Sabi ni Tony. Baliw ka ba? Yung bangkay lang ang pakay natin, kaya tayo napadpad dito. Kaya mo bang marinig na may namamatay tapos wala kang gagawin? Oo, birador tayo. Pero tulad ko, alam ko may malasakit ka pa rin sa iba. Sabi ni Tony. At tila naging malaking sampal yon kay Onad. Kaya wala siyang nagawa. Pumayag na lang siya na samahan si Tony. Matapos ang ilang sigaw, ay nanahimik na rin ang babae. Sigurado na sila na sa mga kabahayan na yon galing ang sigaw. Nang makalapit sila sa maliit na komunidad, dahan-dahan silang sumilip doon. Wala silang makitang tao sa labas. Pero may naririnig silang mga boses. Mga tinig na tila ba masaya at nasasabi kung ano ang pinagsasaluhan nila. Kapwa humawak ng baril ang dalawang birador. Maingat nilang tinungo ang mga boses. Hanggang sa kalaunan, nakita nila sa isang bakuran na may mga kumpulan ng tao. May mahabang lamesa doon. May kinakain sila doon na sa palagay ng dalawa ay hindi pangkaraniwan. Mga ilang sandali lang ay nakita na nila kung ano ang nasa lamesa. Isang babae na wala ng buhay. Wakwak na ang tiyan. Hiwa-hiwalay na rin ang braso at hita nito. Kinabahan si Tony nang makita nila ang mga dugo sa bibig ng mga tao. Napansin din nila na kakaiba ang itsura ng mga yon. Pare, mga aswang yata yung mga yan. Sabi ni Onad kay Tony na hindi na makapagsalita dahil sa takot. Inalog ni Onad si Tony para mahimasmasan ito. Umayos ka nga. Pumapatay nga tayo ng tao tapos matatakot ka sa aswang lang. Sabi ni Onad at sinampal pa si Tony ng ilang beses. Maya-maya pa, naramdaman nila na parang may natatapakan sila. Paglingon nila sa baba, ay nakita nila ang isang ulo. Mabilis na tinakpan ni Onad ang bibig ni Tony. Dahil ang ulo na kanilang natapakan ay ang ulo ng lalaking pinatay nila. Sa mga pagkakataon na yon, napagtanto na kaagad ni Onad na kinain ng mga aswang ang bangkay ng kanilang iniwan. Huwag kang mag-iingay kung gusto mo pang makaalis tayo rito. Pabulong na wika ni Onad at unti-unti niyang inalis ang kamay niya sa bibig ng kasama. Huminga ng malalim si Tony. Paglingon nila sa bakuran ng mga aswang, nagtaka sila dahil nawala na ang mga yon. Naalarma ang dalawa sa ideyang nararamdaman na sila ng mga aswang. Maingat ang hakbang na ginagawa nila para lamang hindi sila makalikha ng ingay. Nang makapasok na sila sa kuweba, nakita nila sa kanilang paglingon ang grupo ng mga aswang na nakatanaw sa kanila. Kahit hindi naman yon lumapit sa kanila, ay labis na takot pa rin ang naidulot ng mga yon. Mabilis na tumakbo si Onad at Tony papasok ng kuweba. Tila nawala ng silbi ang kanilang mga baril nung oras na yon. Alam kasi ni Onad na kapag nagpaputok sila ng baril, baka mas marami pa palang aswang ang mabubulabog nila. Sumakay ang dalawa sa sasakyan at pinaharurot palayo sa lugar na yon. Hindi na muna sila umuwi sa hideout. Natatakot si Tony na kapag nakita siya ng kanilang boss, baka yun na ang huling sandali na makikita siya ni Onad. Nagpalipas na muna sila ng oras at nag-isip kung ano ang dapat unahin. Ang kanilang boss o ang mga aswang na kanilang natuklasan. Maagang hapunan ng mga aswang. Galit na galit ang boss nila Onad at Tony nang bumalik sila na wala ang bangkay ng lalaki. Sa galit ni Howard ay napalo niya ng baril sa ulo si Tony. You failed, so you will die now! Tinutukan na ng kanilang boss si Tony. Kakalabitin na sana ng dayuhan ng gatilyo nang pigilan ni Tony Onad. Wait, boss!
May dahilan kung bakit hindi niya nadala ang bangkay dito. Sabi ni Onad at suminyas pa ito kay Tony na sabihin ang totoo. What was that? Explain it to me clearly. If that reason is unacceptable, papatayin kita. Pansamantalang inalis ni Howard ang nakatutok na baril sa ulo ng lalaki. Nag-agat naman ng tingin si Tony at tiningnan ng kasamang si Onad. Sige na, Tony. Sabihin mo sa kanya kung anong dinanas mo. Sabi ni Onad. Lumunok ng laway ang lalaki at bumuelo. Kinakabahan si Tony sa mga sandaling yon. Pakiramdam niya, isang pagkakamali niya lang ay bubulagta na siya. Boss, ang totoo niyan iniwan talaga namin yung bangkay ng lalaki sa kuweba. Kaso, pagbalik namin, wala na dun boss Sa sinabing yun ni Tony, ay lalong nagalit ang kanilang boss. You lied to me. Sabi mo, libing mo. Then now you're telling me that the body of that fucking man is gone? Sinabunutan ni Howard sa buhok si Tony at saka muling tinutukan ng baril. Sir, kinuha siya ng mga aswang ginawa siyang pagkain. Inalis ang ulo. Dagdag pa ni Tony. Nagkatinginan ng ibang tauhan ni Howard at maya-maya lang ay nagtawanan na sila. Shut up! Galit na sigaw ni Howard. Sabay dinakma ulit ang kwelyo ni Tony. Are you making fun of me? No, boss. Maniwala kayo. May aswang sa kuwebang pinuntahan namin. Nakita pa namin yung kuta nila Marami sila. Kumakain sila ng tao. Di ba, Onad? Kay Onad naman nadako ang tingin ng lahat. Pakiramdam ni Onad ay siya naman ang nasa hot seat. Boss, nakakatawa mang isipin pero totoo ang sinasabi ni Tony. Sinamahan ko siya kanina. Ako mismo, nakita ko rin yung pangyayari. Kung hindi kayo kumbinsido, boss, pwede kayo magpasama ng ilang tao at babalikan namin yung sinasabi ni Tony na kuweba. Sabi ni Onad. Sa mga sandaling yon ay bagyang kumalma ang kanilang boss. Malaki kasi ang tiwala ng kanilang boss kay Onad. Kaya anumang sabihin nito ay pinaniniwalaan kagad ni Howard. Onad, kapag ikaw din lokomoko, you and Tony will die together. Clear? Sabi ni Howard sa kanila. Clear, boss. Sagot naman ni Onad. Man, let's move out. I want to see that aswang creature in my own eyes. If there is no aswang there, bye. Sabi ng kanilang boss na nakatingin pa kay Onad at Tony. Sumama ang kanilang boss sa pagbalik sa sinasabing kuweba ng dalawa. Agad silang bumiyahe patungo doon sakay ng 3 kotse. Sa mga sandaling yon, malakas na ang loob ni Tony. May kung anong bagay ang tumatakbo sa kanyang utak. Isang plano na bigla na lang niyang naisip. Nasa pamamagitan nito, mas mabilis siyang yayaman. Pagparada pa lang ng sasakyan sa gilid ng kalye, ay nakarinig na sila ng hiyaw. Nagkatinginan silang lahat. Au! Biro ng isa nilang kasamahan. Dito ang daan. Sabi naman ni Tony. Sinimulan na nila ang paglalakad. 3:00 na ng madaling araw noon, kung kaya't mas lalong tahimik ang paligid. Hindi nagtagal ay nakita na rin nila ang kuweba. Agad silang lumapit doon. Pinakita pa ni Tony ang mga naiwang bakas ng dugo sa kuweba. Tahimik lang naman ang kanilang boss. Boss, mawalang galang na. Pwede naman na kami na lang pumunta. Baka mapahamak pa kayo. Sabi ni Onad habang naglalakad sila. No, I want to see them. Huhuli tayo ng aswang. Then, bagsak sa black market. Sabi ni Howard. Napatango na lamang si Onad. Nang magkatinginan sila ni Tony, nakita ni Onad ang kakaibang ngiti sa mukha ng lalaki. Tila ba may kung anong tumatakbo na plano sa utak nito. Pasok na tayo. Sabi ni Tony at naglakad na rin sila papasok ng kuweba. Maingay ang iba nilang kasamahan. Hinayaan na lang ni Tony ang mga yon. Para sa kanya, mas pabor sa kanya ang pagiging madaldal ng mga kasama nila. Paglabas nila ng kuweba ay natanaw nila ang maliit na komunidad sa hindi kalayuan. Sa lugar na yan, boss. Nandyan ang mga aswang. Sabi ni Tony at nakaturo pa ang daliri sa direksyon na yon. Pinangunahan pa rin ni Tony ang paglalakad. Ngunit nang makalapit na sila, huminto na si Tony nang makita ang mga taong nandun sa malawak na bakuran. Boss, mga aswang yan.
Silipin niyo, ayun boss oh. Sabi ni Tony. Lumapit si Howard at sumilip sa halamanan. Samantala, pumunta naman sa likuran si Tony at bumulong kay Onad. Tara na, iwanan natin yung mga gagong yan. Sabi ni Tony. Ha? Gago ka ba? Wika ni Onad. Bahala ka, maiwan ka rin dito nang mamatay ka. Nauna nang umalis si Tony. Wala nang nagawa si Onad kundi ang sumunod na lang. Walang kaalam-alam ang kanilang mga kasama na nakalayo na pala sila. Maya-maya pa, biglang sumigaw si Tony. Mga aswang! Mula sa kinalalagyan, tanaw ni Tony na hinahanap sila ng kanilang mga kasama. Bigla na ring narinig ang mga kaluskos sa tiyaw sa paligid. Sinyales na ang mga aswang ay paparating na. Tama ba tong ginagawa natin? Sabi ni Onad. Oo, para mamatay na yung boss natin. Para tayo nang mamuno sa iiwanan niyang pera. Wika ni Tony. Wala pang ilang minuto. Narinig na lang nilang sumisigaw ang isa sa mga kasamahan nila. Nang tanawin nila ay dumating na pala ang mga aswang. Inisa-isa ang mga kasama nila. Tila naging maagang hapunan ang mga yon para sa mga aswang. Ilang putok ng baril ang narinig doon. Sinubukang lumaban ng boss nila pero sa dami ng aswang, wala rin yung nagawa. Nagkandalasog-lasog ang mga katawan. Umagos ang dugo sa lupa. Bago pa sila makita ng mga aswang sa kanilang pinagtataguan, nagdesisyon ng dalawa na umalis na lang doon. Papatakas na sila nang makita nila ang isang malaking aso. Nakatayo yon sa dadaanan nila sa kuweba. Nakatingin sa kanila at parabang alam ng asong yon na balak nilang takasan ang mga kasama nila sa mga aswang. Sumilay ang mapuputing ngipin ng aso. Naglalawayo na tila handang-handa na yung lumapa ng tao. Sa mga pagkakataong yon, hindi na nagdalawang isip si Onad at Tony. Mabilis silang tumakbo palayo. Hinabol sila ng aso kaya wala silang choice kundi paputukan yon. Mukhang aswang din yata yan ah. Sigaw ni Tony. Aswang talaga yan! Bobo! Tugon naman ni Onad habang sila ay tumatakbo. Kaunting-kaunti na lang ay maabutan na sila ng aso. Dinakma na si Onad. Mabuti na lang ay nakatalon si Onad sa nakatumbang puno. Kumuha siya ng tamang pagkakataon. Pinaputukan niya ang aso at sa kabutihang palad, tinamaan niya ang aso sa katawan. Sumubsob ang aso sa lupa. Huminto naman ang dalawa para alamin kung talagang patay na ang aso. Dahan-dahan silang lumapit. Hindi nila inalis ang pagkakatutok ng baril. Sabi na nga ba, aswang din to eh. Sabi ni Tony nang makita nilang naging tao ang asong yon. May tama ng bala sa kanyang dibdib. Sisipain sana ni Tony pero bigla na lang nabuhay ang aswang. Hinawakan siya sa paa. Nasa aktong kakagatin siya sa paa kaya pinagbababaril ni Onad sa ulo ang aswang. Sa pagkakataon na yon ay sakalang namatay ang aswang. Ayop na yan. Gupad yata to ng mga aswang eh. Sabi na lamang ni Tony. Saan tayo dadaan dito? Mukhang hindi na tayo makakabalik sa kuweba. Marami nang nag-aabang na aswang dun. Sabi naman ni Onad. Eh di maglakad na lang tayo at hanapin natin ang ibang daan. Sabi ni Tony na bakas pa rin ang kaba. Lakas ng loob mo ah. Bakit? May bala ka pa ba? Tiningnan ni Tony ang magasin ng baril. Hindi na aabot sa 5 ang bala niya. Dahilan para mas lalo siyang kabahan. Maghanap na lang tayo ng mapagpapahingahan. Pag-umagan na rin naman. Hintayin na lang natin sumikat ang araw. Sabi ni Onad at sumang-ayon din naman si Tony. Sa kanilang paglalakad ay nakarating sila sa sagingan. Nagpahinga sila at doon na nila hinintay na sumikat ang araw. Uy, gising! Umaga na! Sabi ni Onad kay Tony. Ha? Anong oras na ba? Ewan ko. Basta umaga na. Umalis na tayo dito at bumalik na sa hideout. Ay, siya nga pala, Onad. Anong sasabihin natin sa mga kasama natin sa hideout? Nag-aalalang wika ni Tony. E di sabihin natin kinain ng aswang o kaya patayin na lang natin silang lahat para magati na lang tayo sa mga perang nandun. Sa sinabi niyo ni Onad ay parang kumislap ang mga mata ni Tony. Nasasabik na siya sa perang naghihintay sa kanila. Bakit? Mukhang sang-ayon yata ako sa gusto mo ah. Tony,
Sa tingin mo ba hahayaan ko na ikaw lang ang may pera? Siyempre ako din. Ngumisi na lamang si Onad sa lalaki. 10:00 na ng umaga nang makalabas ng gubat ang dalawa. Pag-uwi nila sa hideout ay agad silang sinalubong ng mga natitira nilang kasama. Wala na sila, boss. Pinagtulungan sila ng mga aswang. Bungad ni Onad. Nang mapansin ni Onad na tila hindi naniniwala ang mga kasama nila, hindi na siya nagdalawang isip na isa-isang barilin ang mga yon. Bulagta ang 5 kasama nila. Sa ulo lahat ang tama kaya direktang impyerno kaagad. Ganun lang kasimple. Seryosong sabi ni Onad. Pinuntahan nila ang kwarto kung saan nakatago ang pera. Winasak nila ang kandado. Pagbukas nila ng pintuan, tumambad sa kanila ang 4 na briefcase sa lamesa. Pera ang laman ng mga yon. Dahilan para mas lalong magdiwang ang kalooban ni Tony. Ha! Tayo nang mayaman ngayon, Onad! Masayang sabi ni Tony. Tig-2 case tayo. Tig-3 milyon yan. Inabot ni Onad ang 2 case kay Tony. Tila Diyos naman na hinalik-halikan pa ni Tony ang mga pera sa loob. Ano naman ang gagawin mo sa perang yan? Tanong ni Onad kay Tony. Eh di yung kalahati, ipapadala ko sa pamilya ko sa Masbate. Yung kalahati, sa akin. Sagot ni Tony. Natawa na lang si Onad. Nilinis nila ang warehouse ng mga sandaling yon. Sinunog nila ang mga bangkay ng kanilang kasamahan. Nagdiwang silang 2 at nag-inom. Para sa kanila, yun na ang pinakamagandang ginawa nila sa kanilang buhay. Ang bawasan ng mga hayop sa mundo. Tony, gusto mo bang mas kumita pa? Tanong ni Onad matapos tumangga ng alak. Ano na naman yung racket na yan? Marami na akong pera, no? Sabi ni Tony. Malaki ang kikitain sa ganito. Ano nga? Manghuhuli tayo ng aswang. Naibugan ni Tony ang kanyang iniinom pagkarinig ng sinabi ni Onad. Baliw ka ba? Ano naman ang gagawin natin sa mga aswang? Eh napakadelikado niyan. Pagkontra naman ni Tony. Gaya ng gusto sana mangyari ng boss natin. Ibebenta natin sa black market. Maraming mayayamang tao doon na bumibili ng mga kakaibang bagay. Kapag nagbenta tayo ng aswang, maraming bibili. Dahil kakaiba binibenta natin. Paliwanag ni Onad. Sandaling napaisip si Tony sa mga sandaling yon. Sa tingin niya, ay maganda naman ang gustong mangyari ni Onad. Maski kita nga sila doon, kaso nga lang, delikado ang gagawin nila. Eh may pera na ako eh. Hindi na ako magsasayang ng panahon para manghuli ng... Mag-isip ka nga, Tony. May pera nga tayo. Kaya kukuha tayo ng tao. Ano ka ba? Wala ka ba talagang utak? Iritadong wika ni Onad. Eh pag-iisip... Ha? Naudlot ang sasabihin ni Tony nang makarinig sila ng kalabog sa labas. Malabo namang aswang yon dahil tirik na ang araw. Isa pa, malayo na ang hideout nila sa gubat. Oh, sino yun? Tanong ni Tony. Aba, hindi ko alam. Bakit hindi mo tingnan? Sabi naman ni Onad. Tumayo si Tony at pinuntahan ang bukana ng warehouse. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Hindi niya inakala na sa puntong yon, muli niyang makikita ang mukha ng taong matagal na niyang binabalak na patayin. Ha? Boss, paano? 3 kabanata. Ang nakaligtas na boss. Boss, paano ka nakaligtas sa kanila? Tanong ni Tony na gulat na gulat. Duguan at maraming sugat si Howard habang nalilisik ang mga matang nakatingin sa kanila. You traitor! A fucking traitor! Paikay-kang naglakad si Howard. Oh, traidor! Siraulo! Dapat lang sa'yo yan, oh! Lakas ng loob mong gawing bata-bata kami mga Pinoy sa sarili naming bayan! Ugas! Maangas na sabi ni Tony. Nang makapasok na si Howard ay bumunot na ng baril si Tony. Sandali lang, pre. Sabi naman ni Onad. Patayin na natin to! Baka mabawi niya pa lahat ng kinuha natin eh! Sabi ni Tony at kakalabitin na sana ang gatilyo. Teka lang. Pakinggan mo yon. Sabi ni Onad at inilibot pa nila ang tingin sa buong paligid. Luring them here is my way to revenge. We're together. Nagawa pang tumawa ng dayuhan na si Howard. Narinig na lamang nila Onad at Tony ang mga kaluskos sa paligid.
Ayop na yan! Paano nakusunod ng mga hinayubak na aswang na yan dito? Baka sa mukha ni Tony ang kaba. Tony, Onad, you betray me. We're going to hell now. Tumawa pa si Howard kahit na tumatagas na ang dugo sa ilang parte ng kanyang katawan. Mga ilang sandali lang ay may pumasok na rin na aswang sa loob ng warehouse. Agad na dinakma ng aswang ang kanilang boss. Sumunod na ang ibang aswang sa paglapa sa dayuhan. Samantala naman ng dalawa na wala pa ang ibang aswang para tumakbo. Mabilis silang nagpunta sa mga nakatambak na sasakyan. Sumuot sila sa ilalim habang maigpit ang pagkakahawak sa baril. Wala pang ilang minuto, narinig nilang marami na ang hiyawan sa warehouse. Natigil na rin ang sigaw ni Howard na sinyalis na patay na ito. Malakas ang kaba ng dalawa habang nakatago sila. Kahit na may baril sila, alam nila sa kanilang mga sarili na hindi sila uubra sa dami ng aswang na yon. Mamamatay tayo kung magtatago lang tayo dito. Pabulong na wika ni Tony. Mas madali tayong mamamatay kung lalabas tayo. Nakapalibot na sila sa warehouse. Sagot naman ni Onad. Natigil sila sa kanilang pag-uusap nang maramdaman na meron ng aswang sa tambakan. Mabibigat ang paa na kanilang naririnig. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 5 ang aswang na naghahanap sa kanila. Paa lamang ang nakikita ng dalawa, pero sapat na yun para kilabutan sila. Tila ba nawala ang kanilang pagiging birador dahil sa panganib na dala ng mga nilalang na yon. Nagulat na lang si Tony nang biglang may humila sa paa niya. Dali-dali nang lumabas si Onad sa ilalim at pinaputukan ng isang aswang na humahawak sa paa ni Tony. Agad na bumulakta ang aswang. Hindi makalapit ang mga yon dahil sa nakatutok na baril ni Onad. Ayos ka lang pare? Tanong niya kay Tony. Pagtingin nila ay duguan na ang paa ni Tony dahil sa bumaon na kuko ng aswang. Pwisit! Na-corner na tayo! Sabi ni Tony habang iniinda ang kirot sa paa. Hindi sila makakalapit. Takot ata sila sa baril eh. Sabi ni Onad at muling nagpaputok. Nagbababaril niya ang mga nasa bukana ng pinto. Napatingin sila sa bintana na malapit sa kanila. Yun na lamang ang daan para makalabas sila. Kaya sa mga sandaling yon, hindi na sila nagsayang ng oras. Agad na sinampa ni Onad si Tony. Sumunod naman si Onad paakyat habang nakatutok ang baril sa mga aswang. Bilisan mo! Dali! Sabi ni Onad sa akay-akay niyang si Tony. Habang nasa loob pa ng warehouse sa mga aswang, ay palihim silang pumunta sa nakaparadang sasakyan. Nang makita nilang nakalabas ang mga aswang, ay dali-dali na nilang pinaharurot ang sasakyan. Mabibilis ang mga yon kaya nagawa silang pantayan sa pagtakbo. Habang nagmamaneo si Tony, ay siya namang pagpapaputok ni Onad. Bilisan mo pare! Bilis! Sigaw niya kay Tony. May sugat ang paa ko, pre! Kalmahan mo lang! Sabi na lamang ni Tony. Muntikan pa silang mabunggo. Mabuti na lamang ay mabilis na nakabig ni Tony ang manibela palayo sa puno. Pagkarating nila sa kalye na marami ng poste ng ilaw, ay unti-unti nang nawala ang mga aswang. Nakahinga na sila ng maginhawa sa mga pagkakataon na yon. Oh! Ayop na mga aswang yan! Sabi na lang ni Onad at napabuga pa ito ng hangin. Matapos makalayo, ay inihinto na lamang muna nila ang sasakyan sa gilid. Tinalian ni Onad ng tela ang sugat ni Tony para hindi na yun magdugo. Maraming salamat pero parang may nakalimutan ata tayo eh. Wika ni Tony. Nagkatinginan silang dalawa. Napampas na lang si Onad sa harapan ng sasakyan nang maalala ang pinakamahalagang bagay para sa kanila. Buwisit! Yung pera na iwan natin! Inis na wika ni Onad. Naknang tinapay naman Bakit hindi mo kinuha? Napatayo sa kinauupuan si Tony sa sobrang pagkadismaya. Kita mo namang nagpasukan na yung mga aswang eh. Naku naman Onad! Pera na, naging bato ba? Napakamot na lamang si Tony sa kanyang ulo. Balikan natin bukas. Magkasama lang naman yung briefcase natin eh. Wala naman sigurong kukuha nun dun. Sabi ni Onad na pilit pinapagaan ang mood. Paano kung kinuha yun ng mga aswang? Tony, anong gagawin ng mga aswang sa pera?
Ipambibili ng tao makakain? Natatawang sabi ni Onad. Napailing na lamang si Tony sa mga sandaling yon. Nagpalipas muna ang dalawa ng gabi sa daan. Wala na kasi silang mapupuntahan dahil walang-wala rin silang dalang pera. Kinabukasan, naisipan agad nila na balikan ang warehouse. Ang malaking pera ang nagtulak sa kanila para baliwalain ang panganib na dala ng mga aswang. Isa pa, tirik naman ang araw kaya kampante silang walang aswang. Pagdating nila doon, ay daan-daan silang pumasok. Kita nila ang mga bakas ng dugo ngunit wala roon ang mga bangkay. Maging ang katawan ng kanilang boss na si Howard ay di na rin nila nakita. Samantala, tagmamadali ang dalawa na tinakbo ang silid kung saan nila naiwan ang pera. Kaso sa kasamaang palad, wala silang inabutan doon. Wala ang briefcase. Wala kahit ano. Ayop na yun, Onad! Nasaan na yung pera? Tanong ni Tony na padabog na hinampasang lamesa. Aba, ewan ko. Kita mo magkasama tayong umalis, di ba? Ako tatanungin mo. Pabalang na tugon ni Onad na siyang kinadismaya ni Tony. Sa mga pagkakataon na yon, tila ba gumuho ang mundo ni Tony. Matagal na niyang pinapangarap na yumaman ngunit sa isang iglap nawala ang lahat. Pinatikim lang pala ito ng kaunting yaman. Ang tagal kong binalak na patayin niyang Howard na yan para lang makuha yung pera. Tapos ganito lang pala mauuwi ang lahat. Tak ng buhay to. Sisihin mo yung mga aswang, no? Kung hindi sila dumating, walang mangyayaring ganito. Saad naman ni Onad. Mga hayop na aswang yan. Tusunugin ko yung mga yan eh. Oh, anong gagawin natin ngayon? Umupo si Onad sa gilid ng mahabang lamesa. Ano pa? Eh di wala. Wala naman tayong pera eh. Pasigaw na tugon ni Tony. Kaunti na lang ay magwawala na yon sa sobrang galit. Magbenta tayo ng aswang sa black market. Yun eh, kung gusto mo lang naman magkapera ulit. Para makabawi tayo sa kanila. Sa sinabing yun ni Onad, ay tila nagkaroon ng panibagong pag-asa si Tony. Magbenta ng aswang? Eh paano naman tayo makakauli ng aswang? Kita mo nga ang napakadelikado nila kalabanin. Nalagas nga nila si boss eh. Pagkontra ni Tony, halata sa boses nito ang pangamba. Oh, eh bakit ka natatakot? Mga birador tayo, baka nakakalimutan mo yun. Kasama mo ko, no? At may naisip akong paraan. Nilapitan ni Onad si Tony at tinapik sa balikat. Oh, ano namang paraan yan? Nakita naman natin na may mga bata doon sa kuta ng aswang, di ba? Eh di batang putiryahin natin. Nakangiting wika ni Onad. Kakayanin ba nating dalawa lang tayo? Tanong ni Tony. Oo naman, no? Mas mahirap kumilos kapag maraming kasama. Higit pa doon, magkakaroon pa tayo ng mga kahati. Napatango na lang si Tony. Basta't pera ay wala siyang aatrasan. Desperado na si Tony na yumaman kahit pa sa pinakamaruming paraan. Uy, paano? Mamayang gabi na. Total, nandito pa yung mga baril ng kagrupo natin, no? Yun na lang ang gamitin natin. Maghanap ako ng lambat o kaya pampatulog para kapag nakuha natin yung aswang, madali na lang natin mabibitbit. Okay, sige. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang gabi. Naihanda na ng dalawa ang lahat ng kanilang gagamitin. Nasuri na rin nila ang sasakyan at nasigurong nasa maayos naman yung kalagayan. Bumiyahin na rin sila pagpatak pa lang ng 8:00 ng gabi. Pagdating nila sa kalye na katapat ng gubat ay huminto sila. Parehong kabado ang dalawa. Sa kanilang gagawin, alam nila na ang kabilang paa nila ay nakalubog na sa hukay. Mapanganib ang mga aswang. Isang pagkakamali lamang nila ay maaari na silang mamatay. Pinasok nila ang kagubatan. Hawak nila ang mahahabang baril mula sa mga koleksyon ng kanilang boss. Nang matanaw na nila ang kuweba, nagsimula ng kumabog ang kanilang dibdib. Kakaibang kaba ang nararamdaman nila. Pre, maging alerto ka ha. Mahinang sabi ni Onad. Tumungo lang si Tony bilang tugon. Binuksan nila ang flashlight at yon ang nagsilbi nilang ilaw sa daan. Maya-maya lamang ay narinig na nila ang mga hiyawan ng mga aswang. Tila may sinasagawang okasyon ng mga aswang base sa naririnig nilang ingay. Kailangan nating umikot sa kabila. Walang mga bata dyan. Sabi ni Onad.
at maingat silang naglakad papunta sa ibang direksyon. Inikutan nila ang komunidad na yon. Tumagal din sila sa paghahanap ng mga bata sa baryo. Ngunit kalaunan lang, nakita na rin sila ng isang batang babae. Lumingon-lingon muna sila sa paligid. Nang mapansin nilang walang gaanong aswang na dumaraan, inilabas ni Onad ang nakaplastik na karne ng manok. Gagi, ano yan? Tanong ni Tony. Huwag kang maingay. Gagamitin natin to para palapitin yung bata. Base sa pagsasaliksik ko, malakas ang pang-amoy ng mga aswang sa karne. Paliwanag ni Onad. Naghagi si Onad ng karne sa harapan nila. Napansin nilang dalawa na naamoy yun ng batang babae. Agad na sumilay ang ngiti sa mukha ni Tony. Tila nawala sa isipin niya na nasa lugar sila ng aswang sa sobrang tuwa. Yan, ganyan nga. Wika ni Tony nang makitang hinahanap na ng bata ang amoy. Naghagis ulit ng karne si Onad. Sa pagkakataon na yon, ay nakita na ng bata ang karne ng manok. Dali-daling sinakmal ng bata ang karne at nakita ng dalawa ang pagbabago ng itsura nito. Tony, yanda mo sarili mo. Uhulihin na natin yung bata. Sabi ni Onad. Kanina pa ako nakahanda, no? Walang ano-ano ay tinakbo nila ang bata at sinaklob ang lambat. Mabilis namang itinurok ni Onald ang gamot na pampatulog. Nang mawalan na ng malay ang bata, ipinasan ni Onald ang bata sa kanyang balikat at agad silang nagtago sa halamanan. Inilapag nila ang bata saglit para siguruhin aswang nga talaga ang kanilang nakuha. Jackpot tayo, pare. Sabi ni Onad. Ayos! Masayang tugon ni Tony. Tara, umalis na tayo. Okay na muna to. Binitbit ulit ni Onad ang bata. Paalis na sana sila pero ang hindi nila alam, may isa pa palang batang nakakita sa kanila. Kuya, saan niyo dadalhin si Nangnang? Tanong ng batang lalaki. Nakatinginan ng dalawa at napamura na lang. Naku po, may nakakita. May panturok ka pa ba dyan? Tanong ni Tony kay Onald. Wala na. Pukpukin mo na lang ng baril. Hindi ka pwedeng magpaputok. Mahinang sagot ni Onald. Naku naman nakakainis naman Nasa aktong lalapitan na ni Tony ang bata ngunit bigla na lang yung nagbago ng anyo. Isusumbong ko kayo! Sabi ng bata. Wala nang nagawa si Tony nang tumakbo paalis ang batang aswang. Dahil doon, nagsimula na silang mataranta. Naknanto ka naman, bagal mo eh! Inis na sabi ni Onad kay Tony. Kailangan na nating umalis. Magsusumbong yung bata. Agad silang tumakbo paalis. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, ay natanaw na nila ang ilang aswang na humahabol sa kanila. Naloko na! Sabi ni Onad. Ipinasa niya ang bata kay Tony. Uy, gago! Bakit sa akin mo ito pinadadala? Alam mong may sugat ako sa paa. Sabi ni Tony. Hindi ka magaling bumaril. Ako na! Tugon naman ni Onad. Pinagbababaril ni Onad ang mga aswang na patalon-talon sa puno. Sa pagkakataon na yon, ay mas nalagay sa alanganin ng kanilang buhay. Ang naiisip na lang ni Onad at Tony ay walang iba kundi lumaban hanggang kamatayan. Mauubos na ang bala ni Onad ngunit nakasunod pa rin sa kanila ang mga aswang. Hindi sila humihinto dahil bawat segundong palalampasin nila ay pagkakataon para sa mga aswang. Bitiwan na kaya natin tong bata. Pabigat to eh. Sabi ni Tony na siyang may dala ng bata. Baliw ka ba? Kaya nga tayo magbubuwis ng buhay ngayon eh, para sa batang yan. Sagot naman ni Onad habang patuloy pa rin siya sa pagpapaputok. Ayop na yan. Mamamatay yata tayo dito Nag-aalala pang wika ni Tony. Wisit, wala nang bala. Sa sinabing yun ni Onad, dun sila nagsimulang mangamba. Wala na silang armas na dala maliban sa kutsilyo na alam naman nilang hindi uubra. Marami ang mga aswang. Di hamak na pagkain lamang sila ng mga nilalang na yon. Sa kamalas-malasan pa, nadapa si Tony dahil na rin sa pagod at ngalay sa pagbubuhat sa bata. Aray ko naman. Ano ka ba? Ang lampa-lampa mo naman. Sabi ni Onad. Ikaw naman ang magbuhat nito. Kita mo nga may sugat ako sa paa eh. Gago ka pala eh. Inis na sabi ni Tony at pwersahang inalis sa ibabaw niya ang walang malay na bata. Bumangon ka na, ano ba? Malapit na sila.
Wika ni Onad. Nagkusa na itong ipasa ng bata sa balikat niya. Pare, ayan na sila! Nanlalaki ang mata ni Tony habang nakatingin sa mga paparating na mga aswang. Takbo! Nauna nang tumakbo si Onad. Pagtanaw nila sa likuran ay halos 10 metro na lang ang distansya sa kanila. Dahil madilim sa kanilang dinaraanan, hindi nila namalaya na bangin pababa na pala ang tinutumbok nila. Nalaglag sila. Mabuti na lamang at sumabit-sabit sila sa mga tuyong sanga ng mga halaman. Oh, aray! Ay, nako, malas naman oh! Sabi ni Tony na dinadaing ang kanyang paa. Yung bata! Nakita ni Onad na nasa gilid lang niya ang bata. Wala pa ring malay. Pagtingin nila, nagtaka silang dalawa kung bakit nag-aalangang bumaba ang mga aswang. Napansin agad ni Tony kung anong lugar ang kanilang kinalalagyan. Pare, nasa taniman tayo ng bawang! Wika ni Tony. Sa mga sandaling yon ay nabuhayan na ng loob ang dalawa. Teka, sandali! Pumupuli yung mukha ng bata oh! Natataranta namang sabi ni Onad. Agad niyang binuhat yon. Eh siyempre, aswang yan! Puro bawang to oh! Tara na! Hinila na ni Tony si Onad at sinimulan na nilang tumakbo ulit. Hindi na sila nasundan pa ng mga aswang. Sa puntong yon, laking pasalamat ang dalawa dahil kahit mga halangang kaluluwa nila, mabait pa rin ang Diyos sa kanila. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nakalayo na rin sila sa lugar na yon. Hindi na sila nakabalik sa dala nilang sasakyan. Madaling araw na pero nasa kagubatan pa rin sila. Bumuhos ang malakas na ulan kaya napilitan silang sumilong sa abandonadong kubo. Inilapag ni Onad ang bata. Pareho silang napaupo na lamang sa gilid at napabuntong hininga. Hindi ba tayo masusundan ng mga aswang na yun? Hingal na hingal si Tony sa mga pagkakataon na yon. Ewan ko, hindi na siguro. Magpahinga muna tayo. Hindi na ako makahinga. Tugon naman ni Onad na makailang ulit pang bumuntong hininga. Kapwa sila napatingin sa bata. Bigla sumagi sa isipan ni Onad ang limitasyon ng itinurok nila. Nabahala si Onad dahil batid niya na kaunting oras na lang ang natitira. Kailangan na nila yung madala sa kanilang hideout. Nang tumila na ang ulan, umalis na rin sila sa lugar na yon. Bitbit nila ulit ang bata at pinagpatuloy ang paglalakad. Muli silang nakarating sa kalye. Inilapag nila ang bata pansamantala sa gilid habang naghihintay ng dadaang sasakyan. Baka naman, lamangan mo ko ha kapag naibenta na natin yan ha. Paniniguro ni Tony. Pwede ba? Saka mo na isipin yan. Kailangan pa nga natin dalhin to sa hideout natin eh. 1 oras na lang magigising na to. Kapag nagising na yan, yari talaga tayo dyan. Napapakamot na lamang sa ulo na wika ni Onad. Mga ilang sandali lamang ay may natanaw na silang ilaw. Narinig nila na may paparating na sasakyan. Agad silang gumitna para harangin ang truck na paparating. Nakailang busina pa sa kanila ang truck ngunit naging matigas ang dalawa. Paghinto ng truck ay pinuntahan agad ni Onad ang driver at saka tinutukan ng kutsilyo. Ugo! Naghahanap buhay lang ako! Sabi ng lalaking driver. Hanap buhay sa ganitong oras? Alis dyan! Peram kami na sasakin mo! Sabi ni Onad at mas dinikit pa nito sa liig ng lalaki ang talim. Pakiusap! Huwag niyo ako sasaklan! May pamilya po ako! Pagmamakaawa ng lalaki. Ngunit napansin ni Onad na tila ba may dinudukot ang lalaki sa gilid. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Onad. Sinuntok niya kaagad ang mukha ng lalaki. Mabilis naman yung nawala ng malay. Bata lang ang magagago mo, hindi ako, no? Tony! Kunin mo yung bata! Sakay mo na dito! Sabi ni Onad matapos alisin ng lalaki sa driver seat. Wala nang nagawa ang kawawang lalaki. Pinandar na kaagad ni Onad ang sasakyan na makasakay na si Tony at ang bata. Habang nasa biyahe ay saka lamang nakahinga ng maluwag si Tony at Onad. Kampante na sila na ligtas na sila sa kamay ng mga aswang. Napapangiti na lamang din si Tony dahil sa nakabungad na pera sa isipan niya sa oras na maibenta na nila ang batang aswang sa black market. Pare, sabihin mo nga sa akin, mapagkakatuwalan ba talaga kita? Biglang tanong ni Tony kay Onad habang abala ito sa pagmamaneho. Natawa na lamang si Onad sa kanyang narinig.
Hindi kasi niya inaasahan na makakarinig siya ng ganoon mula kay Tony sa madramang boses. Ano naman yung pinagsasabi mo? Siyempre, Onad. Naniniguro ako kung pwede ba kitang ituring na kaibigan. Baka mamaya ginagamit mo lang ako eh. Napangisi na lamang si Tony. Sira ulo ka pala eh. Tutulungan ba kita sa misyon mo kung hindi ako mapagkakatiwalaan? Kung tutusin nga dapat nasa Palawan ako eh. Pero nandito ako kasama mo. Dahil sa misyon mo, kaya nasa ganito akong sitwasyon ngayon. Tapos magdududa ka pa? Bulok pala utak mo eh. Sagot ni Onad na sandaling lumingon kay Tony. Oo na. Tunay ka nga kaibigan. Dami mo namang sinabi. Oo at hindi lang naman ang sagot eh. Natatawa na lang nasabi ni Tony. Pinagmasdan ni Tony ang bata. Sa kabilang banda, ang hinayang siya sa batang babae na yon. May itsura ang bata. Mukhang anak mayaman dahil sa kutis nito. Palagay ni Tony, biktima lang din ng mga aswang ang magulang nito. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakabalik na rin sila sa kanilang hideout. Inilapag nila ang bata sa mahabang lamesa at nilagyan ng tali sa bewang, kamay at paa. Maya-maya lang kasi, magigising na yan. Sakto, papupuntahin ko na yung kilala ko sa black market. Sabi ni Onad, sabay upo sa gilid ng lamesa. Magkano mo ba mabebenta yan, pre? Tanong ni Tony. Di ko rin alam eh. Silang bahala magpresyo. Pero wag tayo papayag na bababa sa 2 milyon yan. Kahit mga 2 or 3 milyon na siguro. Paliwanag ni Onad na ikinabigla naman ni Tony. Ha? Ganon ka mahal? Tony, hindi naman hayop ang binibenta natin no. Aswang to. Bira lang to. Kahit sila, hindi sila makakahuli ng ganito no. Napatango na lamang si Tony. Sa kanyang kalooban ay hindi niya maiwasang hindi masabik. Dahil sa wakas, mapapalitan na ang perang naudlot para sa kanilang dalawa. Sige na, matulog ka muna Tony. Para mapahinga mo muna yung sugat mo. Huwag ka mag-alala, dito lang ako sa tapat ng batang to. Babantayan ko. Sabi ni Onad at tiningnan siya ng masama ni Tony. Subukan mo lang itakas yung batang yan, papatayin kita. Pagbabantaan niya. Baliw ka ba? Magigising na yan maya-maya no, tapos itatakas ko. Kung lapain ako ng batang yan. Iritadong buwelta ni Onad. O sige na, isingin mo lang ako kapag nandyan na yung mga bibili Naglakad na rin palayo si Tony at pumasok sa bakanting kwarto. Tumango na lamang si Onad. Pag-alis ni Tony ay sinuri ni Onad ang batang nakailata sa lamesa. May mga ugat yon sa leeg na talagang bumabakat na sa balat. Medyo mahaba rin ang kuko ng bata. Ang mga yon ay senyales na ilang minuto na lang ay muli na itong didilat. Mabebenta ka rin namin. Nangingiting wika ni Onad. Sumapit ang 8:00 ng umaga. Narinig ni Onad na may dumating na sasakyan. Hinawakan agad ni Onad ang baril na bago niyang kuha sa imbakan nila ng armas. Pagsilip niya sa labas, nakita niya kagad si Joseph, ang kakilala niyang nasa black market. Lumabas agad ng warehouse ang lalaki at hinanap ang bisita. Sakto naman na nagising na si Tony noong mga sandaling yon. Onad! Kumusta? Tanong ng lalaking si Joseph. Ano, bibili niyo na ba? Tanong ni Onad sabay tingin sa daladalang malalaking bag ng mga bataan ni Joseph. Nasaan na ba yung sinasabi mong aswang? Tanong ni Joseph. Sinenyasan ni Onad si Tony para buksan ng mas malawak ang pinto. Sumilay ang malapad ng ngiti ni Joseph nang makita ang batang babae na nakahilata sa lamesa. Onad, di ba sabi mo magigising na yung bata? Mag-aalas 9 na, tulog pa rin. Bulong na sabi ni Tony habang nakatingin sa bata. Pinakinggan lamang siya ni Onad, ngunit hindi naman siya kinausap. Yung batang yan, aswang? Naglakad si Joseph palapit sa bata at naglakad paikot doon. Tulog pa kasi. Gusto mo, hintayin mo munang magising para makasiguro kayo. Suwestyon ni Onad. Hindi siya pinansin ni Joseph. Nakita na lamang niya na hinahaplos ng lalaki ang braso ng bata papunta sa pisngi. Parang mas gusto ko siyang gawing Joseph, ano ba? Bata yan. Tsaka di ba sabi ko aswang yan? Pagpuputol ni Onad. Ano naman kung aswang o bata? Pwede namang... Nagulat silang lahat nang magising ang bata.
Nakagat si Joseph ng bata sa kamay. Tanggal ang kanyang dalawang daliri. Babarilin sana nila ang batang babae, ngunit malakas nitong nakalas ang pagkakatali. Sumuot ang bata sa ilalim ng sirang sasakyan. Sabi ko naman kasi sa iyo aswang yan. Ayaw mo makinig Sabi ni Onad na nakahanda na rin ang baril. Ano pang hinihintay nyo? Barilin nyo na! Utos ni Joseph sa mga bataan niya habang hawak-hawak ang kamay na sumisirit ng dugo. Tinatad nila ng bala ang kinaroroonan ng bata, habang si Onad at Tony naman ay nasa gilid lang. Hinahayaan lang nilang makipagsagupaan ng mga yon sa batang aswang. Onad, naiisip mo ba naiisip ko? Tanong ni Tony habang nakatingin doon sa lalaking may hawak ng malaking bag. Oo pare, hayaan na natin silang lapain ng bata. Tapos saka natin birahin tong isa. Sabi naman ni Onad. Nang tumigil sila sa pagpapaputok, biglang lumabas ang batang aswang. Mabilis itong gumapang papunta sa kanila. Unang nalundagan si Joseph. Pinagbababaril ng mga tauhan niya ang bata, ngunit sa katangahan, si Joseph ang kanilang tinamaan. Tattad ng balang lalaki. Dahilan para sila naman ang mapagbuntungan ng bata. Agad na inatake ng batang aswang ang mga tauhan ni Joseph. Dahil sa kaba, hindi nila magawang patamaan ng bata. Isa-isa silang nilapa ng batang aswang. Lasog-lasog ang kanilang katawan. Tila naging agahan yun ng bata. Nagkalat ang mga laman loob sa sahig habang nagtatalsika naman ang mga dugo sa sahig at sa pader. Onad, ngayon na! Sabi ni Tony. Agad na tinutok ni Onad ang baril sa lalaking may hawak ng bag. Walang pagdadalawang isip niyang pinagbababaril ang lalaking yon. Nagawa pang tumakbo ng lalaki ngunit natumba rin ito sa gilid ng drum. Napatingin sa kanila ang batang aswang. Nang makita ng mga yon ang baril nila, ay parang nagkaroon ng pag-aalinlangan ng aswang. Tony, kunin mo na yung bag. Aalis na tayo. Sabi ni Onad. Gago ka ba? Bakit ako? May sugat nga ako sa paa. Mabagal ako. Sabi ni Tony. Langya naman to. Ako na nga. Mabilis na tinakbo ni Onad ang bag. Sinilip niya ang laman at nagulat sila sa kanyang nakita. Binalikan niya si Tony at inabot ang bag. Tara na, umalis na tayo. Habang takot pa ang bata. Natigilan si Onad nang maramdamang nakatutok sa likuran niya ang baril ni Tony. Pasensya ka na, Onad. Ayaw ko nang may kahati Ha! Pre, anong ibig sabihin nito? Nauutal ang boses na wika ni Onad kay Tony. Pasensya na pero hindi talaga ako tunay na kaibigan Pagdating sa pera, walang pamilya o kahit sino sa akin. Nawala na yung una Di na ako papayag na hahatian mo pa ako rito. Nakangiting wika ni Tony. Gago ka. Huwag ka nga mapagbiro ng ganyan. Pilit lamang ang tawa na ipinakita ni Onad. Aminado siya sa kanyang sarili na kinakabahan siya sa nakatutok na baril. Mga ba ako nagbibiro, Onad? Ngumisi si Tony kay Onad. Nakakaloko ang ngiti ng lalaki kung kaya't ramdam ni Onad na seryoso ito. Akala ko ba magkaibigan tayo? Sa ganitong uri ng trabaho, walang nagiging magkaibigan, tandaan mo yan. Lahat dapat hindi mo pagkakatiwalaan. Dapat alam mo na yan Mas matagal ka na sa akin sa ganitong trabaho, di ba? Tony, pag-usapan natin to. Sa'yo na yung pera. Huwag mo lang ako patayin. Pakiusap ni Onad. Tumaas ang kilay ni Tony at saka ngumiti. Sige, total may pinagsamaan naman tayo Akin na itong pera Tapos itong batang to, papatayin ko na rin. Wala namang silbi to Ikaw naman, umalis ka na bago pa magbago isip ko. Nilapag ni Tony ang bag sa lamesa. Habang ang batang aswang naman ay nag-aalangan pa ring lumapit. Binuksan ni Tony ang bag at ilang sandali lang nakita na lang ni Onad na nadismaya ang mukha ni Tony sa laman. Pasensya ka na Tony pero nautakan tayo ni Joseph Literal na papel lang yan. Nakangiting wika ni Onad sa kanya. Ayop naman Nasa aktong babarilin na ni Tony si Onad ngunit mabilis na lumundag sa kanya ang batang aswang. Nabitiwan ng lalaki ang baril. Habang nasa ibabaw niya ang aswang ay nagdesisyon na rin si Onad na iwan siya. Sige na Tony, total ikaw tong nagtarantado Bahala ka na sa buhay mo. Humahalakak na tawa ni Onad at saka lumabas ng warehouse. Wag mo ako iwan dito!
Sumakay si Onad ng sasakyan at saka pinaharurot ito. Napapailing na lang siya at medyo dismayado sa ginawang pagtraidor sa kanya ng kasama. Kala siguro ng gago mautakan niya ako. Traidor ang potya. Natatawa na lamang nasabi ni Onad habang nagmamaneho. Pagkalipas ng ilang oras ay nagliwaliw na muna si Onad sa isang bahay aliwan. Wala siyang dalang kapera-pera, pero dahil kilala na siya roon ng may-ari ay nakapasok siya ng libre. Anong atin, Onad? Tanong ng isang babae na si Bianca na hapit ang suot na katawan. Maganda ito at maputi. Kitang-kita ang kaseksyan nito. Gusto ko lang ng alak. Magpapalamig lang. Sagot niya habang nakaupo sa tapat ng table. Oh, nasan si Tony? Patay na ba? Tanong ni Bianca. Ngumisi si Onad at napahawak na lang sa kanyang noo. Oo, patay na. Makulit eh. Kaswal nitong sabi na siyang ikinagulat naman ng babae. Ha? Patay na? Ano kinamatay? Paano? Bianca, alam mo naman kung anong trabaho namin, di ba? Malamang namatay sa bala ng baril. Sabi na lamang ni Onad. Batid niyang hindi niya pwedeng sabihin na aswang ang pumatay sa lalaki. Sige. Ikaw naman, masyado kang seryoso. O sige na, kukunin ko na ang alak mo. Sabi ng babae at umalis na rin to kaagad. Nung mga sandaling yon ay nakadalawang bote lang si Onad. Nagpaalam na rin siya bandang 7:00 na ng gabi. Lalabas na sana siya ng bahay aliwan nang habulin siya ni Bianca. Onad, regalo ko sa'yo sa birthday mo. Baka magamit mo balang araw. Inabot ni Bianca ang isang kwintas na may pendant na bilog. Oh, para saan to? Tanong ni Onad. Sabi niya nagbenta sa akin, pangontra daw yan sa mga elemento. Pati na sa aswang. Di ba sabi mo kanina may haharapin kang aswang? Natatawang sabi ng babae. Ha? May sinabi ba ako? Nagtatakang tanong ni Onad. O sige na, umalis ka na. Naglakad na palayo si Onad at sinuot na ang kwintas. Bumiyay siya pabalik ng warehouse. Sa isip-isip niya ay wala na roon ang batang aswang. Malakas din ang hinala niya na patay na si Tony sa mga sandaling yon. Pagdating niya sa warehouse, wala na siyang marinig na kahit na anong ingay doon. Dinukot niya ang kanyang baril at kampanteng naglakad papunta doon. Pagpasok niya sa loob, bumungad sa kanya na nandun pa rin ang bangkay nila Joseph. Nakita niya ang batang aswang na nakatali na dun sa drum. Anong akala mo sa akin, bobo? Nagulat si Onad nang marinig niya ang boses na yon. Paglingon niya ay nakita niya si Tony na may hawak pa rin na baril. May sugat ito sa kaliwang kamay na dulot ng batang aswang. Sinasabi ko na nga ba babalik eh. Dagdag pa ni Tony. Paano ka nakaligtas? Mamamatay ka na kanina, di ba? Nagtatakang tanong ni Onad. Sumilay ang nakakatakot ng ngiti ni Tony. Ramdam sa mukha niya ang galit sa ginawang pag-iwan sa kanya ni Onad. Matagal mamatay ang masamanda mo, di ba? Baka lang nakakalimutan mo. Nakangising sabi ni Tony. Dahan-dahang binaba ni Onad ang hawak na baril. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Patid niya na sa mga pagkakataon na yon, di na siya bubuhayin ni Tony. Kumalma ka lang, pre. Wala akong kasalanan sa'yo, ha? Ikaw nga unang nag-traidor sa ating dalawa eh. Wala akong pakialam, Onad. Basta, papatayin kita ngayon. Pamili ka. Papatayin kita gamit tong baril ko o ipapalapa kita sa batang aswang na yan. Idinako ni Onad ang kanyang tingin sa batang aswang. Sa itsura ng batang aswang na yon, parang gutom na gutom pa rin kahit na ang dami na nitong nilapa. Akmang lalapit si Onad ngunit hindi na nagdalawang isip si Tony. Kinalabit na niya ang gatilyo. Tinamaan sa gitnang dibdib ang lalaking si Onad. Bumagsak kagad ito sa sahig ng padapa. Sinabi ko naman sa'yo, Onad, wala ka dapat pinagkakatiwalaan sa mga kasama mo. Lahat tayo sa ganitong trabaho, mga demonyo. Tumatawang wika ni Tony. Babarilin pa sana ni Tony si Onad nang biglang makarinig na siya ng mga yabag ng paa sa labas. Naknanto ako Natuntun na naman ako ng mga aswang. Ang bihira naman Katapusan ko na rin pala. Madiin na sabi ni Tony. Biglang may mga pumasok na aswang sa loob ng warehouse. Nakakatakot ang mga mukha nila.
Magpapaputok sana si Tony sa mga yon, ang kaso nga lang ay wala na pala siyang bala. Ayop na to, malas naman oh! Bumuntong hininga na lamang si Tony at sa mga sandaling yon ay tinanggap na lamang niya ang kanyang magiging kapalaran. Mabilis na inalis ng mga aswang ang pagkakatali sa bata. Kasunod noon ay pwersahan at marahas nilang kinaladkad si Tony palabas ng warehouse. Pagkaalis sa mga aswang, saka lamang bumangon si Onad. Ay, buti na lang di ko pa oras. Sabi ni Onad, sabay hawak sa pendat ng kwintas na tinamaan ng bala. Napangiti na lang siya. Napagtanto niya na kung di dahil kay Bianca, baka pinaglalamayan na siya ng mga demonyo. Mabilis na pumunta si Onad sa kinaroroonan ng mga pinaglalagyan nila ng matataas na kalibre ng baril. Bukod sa kanilang boss na namatay na, siya lang ang nakakaalam ng taguan na yon. Binuksan niya ang silid. Kumuha siya ng matataas na kalibre ng baril. Sa mga sandaling yon, ang gusto niya lamang gawin ay iligtas ang kanyang kasama na si Tony. Kahit nagtaksil ito sa kanya, iniisip pa rin niya ang kanilang pinagsamahan. Lumabas si Onad at saka sumakay sa nakaparadang sasakyan. Buo ang loob niya na pumunta sa lugar ng mga aswang. Makalipas lang ng ilang minuto, hininto na rin niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nakaanda ng kanyang mahabang baril. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng gubat. Nang matanong na niya ang pinagkukutaan ng mga aswang, nagsimula ng dumaloy ang kaba sa kanyang kalooban. Sa lahat na nangyari, napatunayan na ni Onad kung gaano kadelikado kalaban ang mga aswang. Pasensya na mga aswang pero sasabog muna kayo. Wika ni Onad nang makalapit at makasilip na siya sa kuta. Dumukot siya ng isang granada. Tinanggal niya ang pin at hinagis na sa isang kubo. Pagsabog ng granada ay siya namang pagkataranta ng mga aswang. Sinamantala yun ni Onad para malapitan ang nakataling si Tony. Hoy! Gago! Gising! Sinampal ng malakas ni Onad ang tutulog-tulog na si Tony. Ha? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Tony. Ano pa? E di liligtas ka. Ililigtas mo yung... Manahimik ka muna. Sasamantalhin natin habang nagkakagulo sila. Mabilis na tinanggal ni Onad ang pagkakatali kay Tony. Pagkatapos ay inalalayan niya itong makatayo. Nang mapansin sila ng mga aswang, ilan sa mga yon ang umatake sa kanila. Eto, baril! Hinagis ni Onad ang 45 kay Tony. Pinagbababaril nila ang mga aswang na yon. Tara na! Sigaw ni Onad at saka tumakbo na rin sila palabas. Bakit mo ako niligtas? Tanong ni Tony habang sila ay tumatakas. Kasi tunay mo akong kaibigan. Ikaw lang naman ang gago Sabi ni Onad sabay hagis ulit ng granada sa mga humahabol sa kanilang aswang. Nagkaalasa ng mga parte ng katawan ng mga aswang nang saluy nila ang pagsabog ng bomba. Samantala, natameme naman si Tony sa mga pagkakataon na yon. Hindi niya inakala na ganun pala ang pagpapalaga ni Onad sa pagkakaibigan nila. Sa lahat ng ginawa niyang kagaguhan, naramdaman niya na tunay ang pinapakita ni Onad sa kanya. Sandali silang nagtago sa likuran ng isang malaking puno. Nagkarga ulit sila ng bala at binigyan ni Onad si Tony ng granada. Saan mo nakuha itong mga gantong kataas na kalibre? Tanong ni Tony. Ito yung nakatago sa sikretong kwarto sa warehouse. Isa ito sa mga sikreto namin ni boss. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala ka bang tiwala? Tanong ni Tony. Gago, siyempre, sikreto nga Gagamitin lang yon kung sakaling may nakalaban tayong mga pulis. Pero, ponyemas na mga aswang naman na to. Sa kanila tuloy nagagamit. Paliwanag ni Onad. Nang maging handa na sila ulit, ay lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Pinagbababaril nila ang mga aswang na natitira. Nakita pa ni Tony ang batang bihag nila at yung batang nagsumbong. Mga hayop yung dalawang batang yun. Lagot kayo sa akin! Pinagbababaril ni Tony ang mga batang aswang at agad din naman yung tinamaan sa ulo. Bagsak ang dalawang batang aswang. Pinaghahagisan pa nila ng bomba ang mga aswang. Sa dami ng aramas nila ay hindi magawang makalapit na mga aswang. Nirarat-rat nila ang mga yon. Hindi nila tinigilan hanggang hindi bumabagsak at nauubos ang mga aswang. Makalipas lang ang ilang minuto, napansin nilang wala nang humahabol sa kanila. Mga naghihingalong aswang na lang ang kanilang naririnig.
Inisa-isa nila ang mga humihinga pa at saka pinagbababaril ulit. Pare, tapos na ang problema natin. Ubus na ang mga salot. Wika ni Tony. Salamat naman. Napabuntong hininga na lamang si Onad. Sabay silang naglakad paalis. Sumakay na sila ng sasakyan pabalik sa kanilang hideout. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Tony na magtanong ulit. Medyo duda pa rin kasi siya sa kabaitang pinapakita ni Onad. Onad, bakit ba ang bait mo sa akin? May binabala ka, no? Itinapat ni Tony ang baril kay Onad habang sila ay nasa biyahe. Natawa na lang si Onad sa kanya. Ano ka ba naman? Hindi naman tayo magkapareho eh. Tsaka hindi naman ako nag-traitor sa iyo ah. Ikaw kaya nagtaksil. Niligtas kita kasi mahalaga ka sa akin. Patay na sila, boss. Wala na akong matatawag na kasama o kaibigan. Paliwanag ni Onad. Ibinabarin agad ni Tony ang baril. Napangiti na lang ito ulit. Sa pagkakataon na yon, kampante na siya na sinsero ang kalooban ni Onad. Makalipas ang 1 linggo, nagpasya na si Tony na umuwi na lang ng probinsya. Nais na nitong iwan ang trabahong marumi. Gusto na ni Tony na magbagong buhay. Dami nito, wag na! Sabi ni Tony kay Onad nang bigyan siya ng 10,000. Mas marami sana yan kung di ninakaw sa atin yung pera ni boss eh. Sige na, tanggapin mo na. Galing niya kay Bianca. Tulong niya sa iyo para sa pagbabagong buhay mo. Sabi ni Onad, sabay tapik sa balikat ni Tony. O sige, pasensya na sa mga nagawa ko ha. Ano, mauna na ako. Maraming salamat talaga, pre. Wika ni Tony at naglakad na rin ito paalis dala ang isang malaking bag na puno ng damit. Kumuhay pa si Onad sa kanya habang papalayo si Tony. Ay, nakaraos din. Bulong na lang ni Onad at pumasok na siya sa sikretong silid ng kanilang hideout. Nakangiti niyang binuksan ang mga briefcase ng pera na kanyang itinago. Pasensya ka na, Tony ah. Kaibigan kita. Pero mas kailangan ko ng pera. Sabi nga, di ba? Matalino man ang matching na paglalamangan din. Natatawa na lamang na wika ni Onad. Wakas,